kung bakit mo gidiretso, imagine. Tapos ang nakakatawa pa jud ka Eric. Imagine na ang testimony ni Del Campo, if you notice, November 2024. 24. Ang ano March 2026, after 1 year, more than a year bago nag-issue ng notice of disallowance. Tapos meron ng pending impeachment proceedings. And that is anomalous sa tingin mo. Grabe. Uy, ibig sabihin magbigay ka ng ND, notice of disallowance, meron ng pending impeachment proceedings nasa Committee on Justice stage na. Parang Hindi ka nagpagamit ka nakasagot. na noon sa prosecution. Alam mo, Garapala na. Alam mo, nawala ang aking respeto sa COA. It's a constitutional body ba? Or baka naman talaga kay Eric, I do not know if you will join me with that. Parang napipilitan lang din yung mga batang yun na mag-testify dahil tatanggalin sila sa trabaho. Of course. Naalala mo, tinanggal nag-resign voluntarily ang executive director ng AMLAC dahil ayaw niyang magpagamit sa impeachment fishing expedition. Bumalik siya ng Bangko Sentral ng Pilipinas. And then naglagay ng bago, 1 week pa lang siya, iniladlad niya na ang violation, sabi mo nga noong nakaraang interview, ng lahat ng mga confidentiality protection provided by law to any client of the bank or to any targeted by the AMLAC investigation. It cannot be ladlad. Hindi mo pwedeng iladlad yan lahat. Mukhang ganun na rin ang gagawin ng Korte Suprema. Kapag nag-decide ba ang Senado, sila ang supermajority ni Marcos na 3 lang, sa tingin mo at panindigan nilang i-remove si Vice President, mas lalong magulo yan at hindi sinunod ang saligang batas. Attorney Bato. Definitely. Without the Supreme Court even ruling, alam natin magkaka-pandemonium na yan. I believe that is the kind of spark that I am expecting that the people will not agree. Kasi galit talaga mata. Alam mo, tumahimik lang yung mga tao sa impeachment nung nagsabi si Chis Escudero na 16 eh. Kaya medyo natahimik na kumalma eh. So ibig sabihin, nakinig na lang tayo sa impeachment, papayag na tayo. Kasi kung nag-create pa lang si Chis Escudero na hindi 16, wala na, nagkagulo na noon pa. But Chis Escudero can be overruled anytime by the group of Lacson. Definitely. At ang mga tuta ni Marcos na mas rabid. Definitely. Pwede po. I think merong mga marites na kwento sa amin is that pumayag yata daw si Chis Escudero na lumipat sa majority, pero siya ang maging Senate President at saka wag niyo pakialaman ang aking boto. Okay. Yun ang chismis. Wag niyo pakialaman ang boto ko. So after the impeachment trial, Chis Escudero is aiming to become the Senate President. Pwede. Possible. At he can be appointed kapag nakuha nila ito na ma-remove si Sara, the compromise can be he can be appointed by Marcos as Vice President. Well, it's possible. Pero of course, nandiyan pa man yung iba. Sila Winfred said yan. Hindi naman yan sila, yan. But nevertheless, before going there, they thought that they could do that, no? But lahat po ng game plan nila, hindi naman nasusunod. Dahil nga sa ang tao kasi, mahirap kasi ka Eric, di ba? You're I know where you came from. Alam mo, pag ang hindi mo hawak ang tao, kahit anong power, money mo and everything, fame, influence, at the end of the day, masisingil ka. Kaya sabi ko, hindi nyo po mauubos ang pera ng kaban ng bayan. Pero yung oras din nyo, nauubos na, malapit ng 2028. Talagang masisingil kayo. So, ibig sabihin, the people kasi, lalo na yung mga undecided ka Eric, nag-ship na ngayon Nag-ship na ngayon na na-realize nila ano yung truth. Kaya nga po, ilan na lang po ba tayo ka Eric nagsasalita sa ilan na lang talaga tayo. Oo, tapos ginaparich natin sa mga tao. We are trying our best. Nasa shadow ban pa tayo. Hindi na tayo hindi nga nakikita yung aking mga upload, Attorney Bato. Hindi na. Kaya ginagawa ko yung sa iyo, ginapa-share ko sa aking mga reporters para ipakalat Thank you, Attorney. At pati din sa inyo, Attorney, sinishare ko rin. Ang punto mo, Attorney, is ganito. Mukhang na-delay at napipigilan ang momentum of actual street demonstration, of actual street activities and protests sa kagarapalan ng abuso at kakurakutan ng gobyerno kasi may outlet pa sa social media ang mga tao. And second, nakakaya pa ni Marcos i-suspend ang malubhang epekto ng ekonomiya. Yes. Marcos and any administration and any dictator, any tyrant
can suspend the dynamics of the politics, but once the dynamics of economy will hit hard on the people, hindi niya na yan mapipigilan. Attorney Bato, do you believe na pwedeng yan ay mag-trigger ng mas malawak na pagkilos mismo ng taong bayan? I believe you ka Eric, yung statement mo. That's why I love listening to you ba kasi malalim ba? That's true. At the end of the day, para na lang kung economics ng mga Marines, bakit sila bumaliktad? Gutom eh. 'Di ba? Tama. Gutom eh. I agree. Malamang And sabi mo nga, Attorney Bato, maybe pwedeng isuspend ang political differences sa gitna ng kaguluhang politikal. Pero kapag tumataob na ang kaldero ng mga pamilyang Pilipino at kumakalamang sikmura nila, wala silang ibang sisingilin sa galit nila kundi ang nakaupong administrasyon na ito. Yes, that's true. And besides kay Eric, sila kasi hindi nila nararamdaman yung magkalam ang sikmura. Hindi nila nararamdaman yung, alam mo yung parang nanginginig ka na sa gutom dahil wala kang makain. Kulang. Tama. Hindi nila alam yan. They don't know that. They do not know that. So that's why ang people is, ito po pa, para isa kay Eric ha, I've been Right, talking sir. to some people na mga, yung mga ordinary people ba, sabi ko, bakit hindi kayo nagasalita? Sabi ko, wala kaming panahon mag-Facebook, attorney. Kailangan namin maghanap buhay, kundi gutom. Yes, Mahal isa na pa yan. masyadong bilihin, oh. So, ang ginagawa nila is, trabaho na lang talaga ng trabaho, kahit anong nangyari. So, buti na lang kamo kasi at least ang mga tao is they're trying their hard to find ways. Dito sa Davao, marami kasing mga gulay-gulay, makahingingis bahay. Provincial pang dating namin, so nakakapagtulong-tulungan kami rito. Nakakapag-survive pa. Pero ang malala at malaganap na epekto ng nabubulok na ekonomiya na ang nagpapalutang na lang sa ating bansa, attorney, ay ang pangungutang taon-taon ng gobyerno ng mahigit 2 trillion pesos. At ang nagpapalutang na lang para mag-survive tayo ay ang more than 1.5 trillion pesos na remittances ng overseas Filipino workers at na mga Philcom families sa abroad papunta sa Pilipinas. Anytime can explode. Yeah, anytime can explode. Agree. Naalala mo, Torni, noong 1983, 84, 85, yes, hanggang bago sumambulat ang People Power 1 noong EDSA 86, grabe ang krisis sa Pilipinas, kasabay ng krisis sa ekonomiya ng buong mundo. At dahil doon, mas lalo pang bumilis ang political isolation ng diktadura ng Marcos at nag-galvanize, naging matatag ang pagtutol ng mga mamamayan. At sabi mo nga, nobody predicted that the strong arm rule of Marcos, the iron fist of Marcos, will be challenged by the people at nagkaroon ng crack among the ranks of the armed forces before na konsolidado ni Marcos. Do you see the same thing to happen kapag ipinilit ni Marcos ang very reckless and very arrogant na pagdurog niya sa Vice President at pagsalaula sa konstitusyon at pag-unat ng kanyang swerte na hindi gumagalaw kaagad ang taong bayan? Do you see another crack of the same kind na bigla na lang sasambulat yon at magugulat na lang sila sa taong bayan mismo? Attorney. Yes, I will bet my money on that. And that's what I feel. Feeling ko lang yun. But because this is the last straw. Kasi the only way kasi na parang nagkakaroon pa ng hope ang mga tao is because they have one person. Hindi Sara. They don't care kung magalaw mo si Marcoleta and everything. Okay pa, tao lang si Sara eh. Agree. Kasi may hope pa eh. Kasi they know for a fact sa 2028 upo yan. Galawin nila yan. That's different story. Naniniwala ako dyan. Attorney, I look at that and pwede nga ang trigger ng aksyon yun may not be coming sa Luzon or sa Metro Manila. It can come from Mindanao and then it can trigger a nationwide snowball of protest. Pwedeng mangyari yan, attorney, at that can be possible. Attorney, why is the Supreme Court why has the Supreme Court become tentative on transcendental matters pertaining to interpretation of the Constitution para hindi sana nakukonfuse ang taong bayan at ang mga institusyon ay hindi na aabuso ng superior na paggamit ng arroganting kapangyarihan ng executive? Nakikita mo rin ba yan? I don't want to put you on spotlight dahil abogado ka. Pero alam kong ramdam mo ito, attorney, na biglang naging tentative at biglang umatras papunta sa passive position muli
ang Korte Suprema, even if matters presented before them are of transcendental importance and urgency. Yes. Well, iniisip ko nga yan kung bakit it's true no na parang nakita ko na kasi pag yung transcendental importance dapat pag issue ka ng TRO status quo para man lang just to stabilize something wrong no. I was analyzing that no and of course as I said I'm an officer of the court. And kung ano po ang kanilang pong decision, I have to respect that. Yeah. However, I'm thinking na it's possible siguro that it would not want to intervene in order not to add more political crisis or Pwede rin. doon sa kasi nag-aaway na yung executive at legislative. And now, lalo na ngayon na overtake na naman ni Bongbong ang legislative. Senate. Nakuha na talaga niya lahat full, no? So Co-opted na halos so might as well not join the fray. Mag-antay na lang ako sa pinaka-importanting decision. Maybe I will bark at the right time and on the right time. Baka tina-timing lang din ba? But with Yeah, that pwede rin. pero hindi ko maano. I'm a bit really surprised din. Kasi I was expecting na yung mga katulad nung kay Bato de la Rosa, yung mayroong yung status ko na hiningi na ganoon sana. Mantakin mo magtatago ang isang senador ng Republika ng Pilipinas because pending ang question sa validity of a foreign issued warrant. And only the Supreme Court can rectify or clarify through a decision, and yet nothing happened. So as with kay Pangulong Duterte, wala din tahimik sila doon. Alam mo, kay Eric, tingnan mo yung if you will notice doon sa mga interpellation na sa GAA, galit na galit sila sa galit na galit sila sa anong ginagawa ng administration na ito, pero it stops there Sabi ko, parang bitin. Yeah, diba? I do not know I don't know how they are thinking, but they know what's happening, mga tao. Alam naman nila, they know what's happening. Maybe, siyempre, gaya nga ng sabi nila no ang executive department holds the sword kaya very powerful, pera naman ang hawak ng legislative department no? Kaya pagkaroon ng time na itong judiciary natin magkaroon ng full autonomy lalo na sa finance, ayan ang maganda. Magkakaroon na talaga ng ano yan ng, di ba, parang I agree to that, attorney. Ganun ba? Kasi attorney, wala nang sabi mo na kanina, wala nang matatakbuhan ang mamamayan in the face ng garapalan, very brazen, very arrogant abuse of power at lantaran na pagtapak sa mga institutional integrity, kagaya ng paggamit ng garapalan sa ombudsman, sa DOJ, sa NBI, at ang tinatarget mga prominent political personalities sa opposition upang mag-send out ng fear message. COA. Tama ka, and even AMLAC. And now, BIR, inutusan pa ni Marcos, i-release ang lahat ng records na yan at para makita sa trial, no? Tama ka doon, attorney. Ngayon, ang isa pang failure din sa demokrasya na ito, dahil wala po yung tinatawag na crack of critical position within the armed forces of the Philippines that is so important para po sandigan at gamitin sa pag-consolidate ng poder ng isang administrasyon. Mukhang ang AFP po ay dumidistansya doon sa kanyang mandate na dapat kapag garapalan ang paglabag sa saligang batas at pagtapak sa soberenyang karapatan at direkta itong tumatapak sa sovereign power of the people, hindi sila dapat mangingimi to choose on the side of the people as a conscience call. Mukhang dyan po nagiging malakas ang... May narinig kami, attorney, sabi nga ng asawa ni Marcos Jr. nung panahon ng malakihan, milyon ang rally ng Iglesia ni Cristo. Nung last year, sabi niya, so what? For as long as the armed forces of the Philippines and the PNP are with us. Tingnan natin, ubusin nilang pundo nila at pwersa sa rally, hindi nila kami matitinag. I'm referring to the information pointing to Lisa Araneta. Doon sa kanyang reaksyon sa milyon-milyon na nagrarally nung panahon ng Iglesia ni Cristo, attorney. Yeah. Kaya lang, ang kanilang kasing power is temporary Yeah. At the end of the day kasi, pag dumating yung time na meron ng uupo na tamang tao, hindi naman pwedeng hindi sila panagutin. In fact, nag-pronounce, yun kasi natatakot sa pronouncement ni BP
Sabi Ah, niya, I want a vice president whose job is only to look for accountability and hold them all accountable. Imagine that. Marami nag-volunteer. Ako na lang. Pagulong din. Diba? oo. So, ay, Gusto kaya nga, natin yun, attorney, ay, yung nako. pananagutan, o yung Accountability and Justice Commission. Para Correct. lahat ng dapat managot ay dapat mamanagot. Because sabi mo nga, attorney, the greatest lesson of history is when the certainty of punishment to those who abuse power as part of historical change must be brought before the bar of justice of the people. Wow, galing. Galing, galing. Thank you so Kaya much wala for yan, that. attorney, I nako. learned something from you tonight. Ang ganda. Pero, kay Eric, meron akong ask question ba? Pagdating ba ng time, ano ba itong tingin mo sa kanila? Kasi I just also want to tinker your brain ba? Ano ba ito? They're just trying to wait for their time until such time na they know what's happening, no? 'Di ba? I think they know that they are losing, but because of their money, talagang ginagamit nila pati influence nila because of money. I think Ah, lahat sumusunod because of the money, no? What do you think yeah, of I that? think, attorney, tama ka dyan sa observation mo. The Marcos administration knows how to use the loot. Kaya Mm, nilang gamitin ang pinagnakawan at pinagdurubuhan para mm. isuspend ang pagbangon ng iba't ibang mga critical threats to their power. Napapakalma nila ang AFP, napapakalma nila ang PNP, nagagamit nilang i-bribe ang maraming media para hindi magkaroon ng critical thinking process ang mga tao kaagad at masuspend nila ang negative public opinion that can overturn them na hindi nangyari noong panahon ng tatay ni Bongbong Marcos Jr. Napaka-critical po ang naging role ng media, ng Mm. mosquito press, ng underground media Yes. upang lumawak po ay hindi lamang sa Pilipinas, attorney, ang protest movement at anti-fascist movement. Hindi Mm. na ngayon yan nangyayari ganun kadali, attorney. Ang troll operation, sabi ni attorney ni Senator Marcoleta, they were able to uncover spending 1 billion pesos or more every year to maintain trolls. Hindi pa kasama ang pag-bribe sa mainstream media, not directly to the reporters but to the Yes. editorial and news editors. The truth. And mismo, mga barkada ni Marcos ito, ang mga oligarkong may control din po sa media sa ngayon. So you mean to say, kay Eric, it goes down to the story again of the oligarchs and the poor, David and Goliath thing, that panahon ng Espanyol na, di ba, mga Espanyol, pag asendero ako, kayo, pobre lang kayo, para kayo magtrabaho, para sa amin, para kami mayaman. They want to contain that, no? So, Correct. and they do not feel how the masses feels, no? And bahala kayo dyan, basta amin lang lahat itong kita, kami lang ang yayaman, kaming mga oligarko, not only the one in administration, pati yung mga alipores at mga kaibigan at kamag-anak nila. Tama ka, kay tama, attorney. Ang unang pasakali ni Marcos Jr. sa SONA niya ngayon ay tatanggalin niya ang systems laws. Kung saan ang mga Yan, yan. business risk factor, pati ang Mm. pandaraya sa presyuhan, ipinapalusot ng mga malalaking kumpanya ng kuryente. Wala pang dalawang araw tinabla siya ng isang malaking oligarko. Attorney, naalala ko, sabi ni Pangilinan, hindi ganun kadali tanggalin yan. And Oo. who will shoulder that? Oo, Hindi parang namin galit pwede, pa. Sino galit pa magbayad siya. nun? Di ba? Sino magbabayad nun? Kung kay Oh. Pangulong Duterte nun, Ay, hindi pwede. ma-PPI na siya. Hindi pwede. Naalala mo, attorney, nung panahon na sinabi nila, nanalo sila sa arbitration court sa Singapore Yes. on trade dispute. Kaya papatupad nila ang 12 pesos and 50 centavos per Ah. cubic meter sa singil sa tubig. Sa bawat Mm. konsumidor, nagsama-sama sila. Ayala, Pangilinan, Yes. Lopez. Ano, piniay sa ni Pangulong Duterte, sabi. Oh. Subukan nyo, tubong lugaw na kayo sa tubig na yan. Ang tubig na yan ay patrimonya yan. Pagmamay-ari yan ng mamamayan at ng buong Yes. estado, Yes. at naging generous kami para kayo ay magnegosyo dyan. Pero kapag ipinilit nyo na tubong lugaw na pipigain nyo pa ang taong bayan, we will take over that. Mga PI kayo. Hindi Nakakatakot nila kasi. ipatupad, attorney. Opo. Nakakatakot kasi kay Eric ganito. It appears that it is not only the administration but all the oligarchs or all the people na may interest sa ating economy. I think Correct. pinagtutulungan lahat eh. They're having all these resources. Alam mo pa naman yan kanilang mga dugo
ka-Eric, puro ba mga Espanyol halos na. Panyol yun. Yeah, at barkada sila ni Bongbong. I Mm. do not know if there is one singular particular oligarch or big landlord or feudal lord or elite family na nagkontrol kay Duterte. Hindi ganon Wala. siya eh. Wala. Hindi siya ganon, no? Nakikisama siya, pero may hangganan. When I say that this is for the interest of the people and the interest of the nation comes between you, your interest and the interest of the people, I will side with the people. Which pinatunayan niya, attorney. Kay Yes, Bongbong totoo po yan. Marcos, hindi. Tahimik siya doon kay Manny Pangilinan, ang arogansya at ang kahambugan nito ni Manny Pangilinan para sabihin niya, sino magbabayad niyan? Lugi niyan eh, malulugi kami. Kulukoy. And Ang he kept systems his laws, mouth shut, attorney. ha? Di And he ba, kept his attorney? mouth shut. Hindi man na sumagot si BBM noon or si Wala. Claire. Para Wala. sabing, you have no right to say that. We are, di ba? Wala, tahimik sila. You are going against the policy of the government led Yes. by the president. Tama ka, Yes. attorney. Wala, At wala, wala, wala. isa So, doon sa factor kung bakit ayaw nitong mga oligarkong ganid sa kayamanan na nagkokontrol ng ekonomiya at patrimonya at resources ng bansa dahil sa ilalim ng isang Duterte, hindi po nila nakokontrol at didiktahan ang gobyerno para gamitin sa lalong pagpapayaman. alam mo, ka-Eric, you are correct. Alam mo, nung time ni Tatay Digong, he was able to break the system kasi. And alam mo dito sa Davao City, I could speak, ang daming yumaman po. Kumbaga, he was able to give equal opportunity for all na maging For mayaman. all. Yung makatikim naman, so parang naramdaman mo talaga na, wow, parang bongga ako dito ngayon. Diba? Siguro, naapektahan siguro yung mga oligarko doon sa taas ba? O teka, meron na kaming kahati. Kumukonti na yung kita namin. The greed ba? Ay, hindi ito pwede. That's the main reason. We have to make it plan na hindi talaga yan makakaupo yan si Inday Sara. Yes. Tapos, kaya nga yun ang problema. But do you think kay Eric, meron lang akong tanong nga, suppose makaupo si Inday, do you think people will still again go back to the old ways na kukuha ulit sila ng oligarko para iupo dyan? Or hindi na? Mahihirapan sila kapag si Inday nandyan. And on the other hand, matutuwa po ang mga mamamayan na magkakaroon ng good governance that really where the government is the arbiter for the people and protector of the people. Pero malaking hamon yan kay Vice President Sara Duterte sapagkat magiging kabangga niya rin po ang mga oligarko. At ito po ang mga oligarko ay hanggat hindi nababasag ang kanilang mga kapangyarihan sa ekonomiya at patrimonya, they will attempt to unseat or remove a Duterte or prevent another Duterte to lead the country. Dahil hindi sila sigurado na mangingibabaw sila, attorney. At itong mga oligarko sa panahon ng pagbabago sa China, in the socialist reconstruction of China, kinonvert sila into technocrats. But they are no longer superior and monopolizing resources of the country. They are helping the government, but they are now considered as technocrats, industrialists. But to become oligarchs or feudal lords to control the economy, hindi na pinayagan po yan sa reconstruction ng China at even sa Vietnam, ganun po ang nangyari. Kaya po, hindi na magiging ganun ang papel dapat ng oligarko sa modernong panahon. Kaya itong si Marcos Jr., walang puso siya sa taong bayan eh. Kaya barkada niya mga oligarko. Remember, Turning, isa sa pinakabarkada niya mga kababayan ay ang Aboitiz na naglalaro sa game ng enerhiya. So ang energy sector na pinaglalaroan ng barkada ni Marcos ng mga Aboitiz, siyempre papalag din sila sa systems laws na gustong i-remove ni Marcos. Mag-iisang buwan na, bulatik lang lahat ang sinabi ni Marcos Jr. Bulatik. Attorney, on the last part, alam ko pong may mga iba ka pang pwedeng mga dapat idagdag, pero dahil paubos na rin ang oras natin and we're happy that you're here today, how do you look at the possibility nitong second article na naipresent tungkol sa confidential fund na parang alas na alas nila na dito daw mapapahiya si Vice President Sara Duterte? So far, ang assessment po ninyo and your projections in this article. Yeah, I already explained that to some of our friends, no, at saka yung mga nag-support sa atin kay Eric. Sabi ko sa kanila, wala na ito. In fact, sabi ko, pwede ba next article na tayo? Number one is that this is dead. Because the proof talaga, number one, na hindi pa pala final lahat, no? So, ibig sabihin, how can you use a certain judgment na hindi pa final?
Mhm. Kailangan, how can you use that to impeach somebody na hindi pa pinal? Hindi pa nga sinasabi na talagang may misuse. Tsaka ang rule is that meron pa talagang way na isauli mo ng pera because there is no call for a criminal prosecution. Take note ha, ang hinihingi lang is to return. Now, kanina may maganda ako nakita pa talaga, mas lalong nabaon. Tanya, Imagine pwede mo that. yung malinaw, please? Kasi magandang punto na pinaliwanag mo yan. Ngayon ko Oo. lang na-appreciate yung punto ni retired Justice Noel Tiham. Yes, Anything that an auditor gives us an opinion in a trial is not a conclusive evidence exactly. that warrants an immediate conclusive ruling sapagkat appealable yan at may mas mataas pang opinion dyan na pwede pang magbago yan. Tama ba? Yes po. In fact, yung 2022 is nasa motion for reconsideration pa kay Eric. Oo, may Imagine MR. naka-MR pa sa komisyon. So pagkatapos ng MR sa komisyon, pwede pa yan sa certiorari sa Supreme Court. Kaya nga galit na galit si Justice Cudero. Hindi ba pwedeng kung mag-appeal pa magpunta sa Supreme Court, paano kung Oh. makakuha ng TRO? Ay hindi pa rin yan final. Tapos kanina na-discover natin Sige, go na ahead. nagbigay pala ng notice of disallowance yung si Del Campo bago lang. Hindi pa naglampas yung period ni Inday Sara ni BP Aha. para mag-file sa komisyon. So hindi nila Oh. ginagamit pa. So ibig sabihin, they are still within that right, no? Tapos So, kaya ang pala siya testimonya na yes, dinala nila dito ay hindi conclusive decision hindi. ng komisyon. No, Auditor's it's not. opinion lang. Auditor's opinion. And it's problema pa dyan ka Eric, yung sinasabing due process na sabi na hindi pala nangyari. Kasi nung narinig niya na nag-testify yung allegedly si Gina Acosta, ba hindi na nagdaan ng notice of suspension? Diretso notice of disallowance? So, Oh, ibig sabihin, hindi mo na inalaw na mag-comply kasi, narinig mo kasi dun sa committee hearing na sabi ni that's illegal. Nagawa siya ng judgment niya na bakit daw binigay doon kay La Chica. oo. Binigay mo kay La Chica, that's illegal, that is irregular, notice of disallowance without passing through the suspension stage. Imagine So, that. so that is a procedural Ay, violation sa due process. Kalaking bagay yan. Okay. Meron ng decided case diyan that in this particular setting, you have to give the genuine opportunity to respond. That is what we call a genuine due process. So yun May ang hindi qualifier nangyayari. siya. Oo, kung bakit mo gidiretso, imagine. Tapos ang nakakatawa pa dyan ka Eric, imagine ang testimony ni Del Campo, if you'll notice, November 2024. 24. Ang March 2026, after 1 year, more than a year, bago nag-issue ng notice of disallowance. Tapos, meron ng pending impeachment proceedings. And that is anomalous sa tingin mo. Grabe. Ibig sabihin, magbigay ka ng ND, notice of disallowance, meron ng pending impeachment proceedings na sa Committee on Justice stage na. Parang Hindi ka nagpagamit ka nakasagot. na noon sa prosecution. Alam mo, Garapala na. Alam mo, nawala ang aking respeto sa COA. It's a constitutional body ba? Or baka naman talaga kay Eric, I do not know if you will join me with that. Parang napipilitan lang din yung mga batang yun na mag-testify dahil tatanggalin sila sa trabaho. Of course. Naalala mo, nag-resign voluntarily ang executive director ng AMLAC dahil ayaw niyang magpagamit sa impeachment fishing expedition. Bumalik siya ng Bangko Sentral ng Pilipinas. And then naglagay ng bago, 1 week pa lang siya, iniladlad niya na ang violation, sabi mo nga noong nakaraang interview, ng lahat ng mga confidentiality protection provided by law to any client of the bank or to any targeted by the AMLAC investigation. It cannot be ladlad. Hindi mo pwedeng iladlad yan lahat. Pero ginawa ng AMLAC new executive director. At sabi mo, mukhang inutusan siya. At obviously. Yes. Alam mo kay Eric, meron ako idagdag sa'yo before the time ends. Right po. Nakita mo ang style ni Lorna Kapunan, medyo grumpy siya masyado. Alam mo sa aking tingin na as a lawyer, that is a sign of frustration. Alam niya wala na, patay na ang kaso niya. Tapos yun ang nakatoka sa kanya. Mukhang pinano niya lang, no? Attorney, dinadaan-daan niya lang sa pagimik-gimik. Yes, insinuation, rhetorics, innuendos, para lang, diba, kapag inis na lang ba? Wala na. I think, kaya pala sinabi mo, kasi alam naman po ng lahat na ang opinion na yon ay hindi conclusive, ipinresent as evidence. So how can you establish
a solid conclusive evidence on an opinion that is still on process of appeal, review, Imagine and that. pending pa ang mas higher authority to interpret it. Imagine that. And they did it. And they did Grabe. it kay Eric. They did it. Ginamit pa rin nila. Grabe, ginamit pa rin. In front of our face, kay Eric. So, kung Ginawa hindi mo pa talaga tayong napaliwanag, stupid. attorney, sa ordinaryong mamamayan, hindi nila namin maintindihan ito na garapalan pala talaga ang pambabalahura. Terrible. Sobra. Terrible, terrible. In fact, I think they know it. They just cannot fix the story ba? Kaya nakakatulong po yung mag-explain tayo. But I Tama. know they understand it. Pero kung itong pinifix natin na story, Ah. they more now know what is happening talaga. Attorney, napakalinaw na mga paliwanag po ninyo, matalas, very incisive ang inyong pagtingin at mas makakabuti po sa taong bayan na nasusundan nila ang mga ganitong pangyayari because at the end of the day, ang paggawa po ng desisyon sa sama-samang pagkilos ay ginagabayan ng mulat na kamalayan ng mga mamamayan na kusang loob na nagdedesisyon upang makilahok sa pagbabago sa isang gipit at lugmok na kalagayan ng ating bayan na siyang kinakaharap natin ngayon. Attorney Raymond Bato, sir, yung iyong final na mga mensahe sa episode na to, please. Bago ang lahat, paano mo nasasabi ang mga ganyang salita? Hindi ko kaya yan. Guys, thank you so much kay Eric for giving me a chance, no? Ang akin lang po sana sa mga nanonood ngayon is that ito po ang ginagawa namin ni ka Eric, no? We are trying our best to explain to you guys. Ano ito? Effort namin ito to do this. Ano oras na ngayon but we do this. Amin lang request is that if you have a chance to listen and to hear this at naintindihan nyo po, i-share nyo po. Yeah. Sa iba na mas marami para kumalat po kasi nasa shadow ban na kami, hindi na nakakalabas ang aming ginagawa. Please po, Correct. no, para po ito sa atin, para sa ating bayan, para sa ating mga anak, sa future generations yet unborn.